bawat isa. Pwede bang sabihin mo sa katabi po natin, good morning sa'yo, kapatid. Maganda at gwapo ka pa sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po dito nakapagbakasyon at nakapagpahinga? Amen po ba? Mga wala po nagbakasyon dito at nagpahinga. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. I believe naririto po tayo sa lugaring ito. Meron po tayong isang layunin. At yun po ay ibigay ang lahat ng papuri sa ating Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah. Sa isang linggo po nagdaan, marami po tayo at tinanggap na blessing sa Panginoon. Iningatan po niya tayo, sinamahan niya tayo. Kaya this is the day that we will give our best praises unto our God. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Lord, ikaw lang ang aming sasambahin, O God, sa umagang ito. You deserve it all, Panginoon. Ang lahat sa amin, O God, ay ibibigay po namin sa iyo, O Diyos. This is your time, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah. Ikaw sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Lord, sa aking buhay, sa aking buhay. Lord, ikaw ang number one. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Amen, Lord. Hallelujah. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay nagbabago. Good church. Hallelujah. Ako'y tinulad mo, ako ay tinulad mo sa agila. Amen, Lord. Hallelujah. Lilipat ng lilipat sa presensya mo. Lord, kagalakan mo. Hallelujah. Ay kalakas
pag-ibig mo'y tunay at totoo. Church! Hallelujah! Ikaw ang number one sa aking buhay. Hallelujah! Minsan pa! Problema ba'y dumating? Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay Lord, problema may dumating. Hallelujah. Problema ba'y dumating? Amen, Lord. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Lord, problema may dumating. Problema ba'y dumating? Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah. Kalungkutan ko iyong pinaw, kagalak. Amen, Lord. Hallelujah. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit na ang pagpupuri sa iyo. Kalungkutan. Amen, Lord. Salamat, O God, sa kasiyahan, O God. Hallelujah. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit na ang pagpupuri sa iyo. Lord, pasasalamat, pasasalamat ang alay ko sa iyo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko. Amen, Lord. Hallelujah. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit na ang pagpupuri sa iyo. Kalungkutan. Amen, Lord. Salamat, O God. Hallelujah. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit na ang pagpupuri sa iyo. Lord, pasasalamat, pasasalamat ang alay ko sa iyo. Walang, Lord, ang kabutihan mo, O God. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko Amen, Lord. iyong pinawin, kagalangan ang ipinrin. At sa puso ko ngayon ay lagi May bagong awit na pagpupuri ko iyong pinawin, kagalangan kagalangan. ang ipinrin. At sa puso ko ngayon ay lagi May bagong awit na pagpupuri sa'yo. may dumating. Lord, magtitiwala sa Tiwala sa'yo, mga salita mo. ay di nagbabago. Minsan pa problema may dumating. Hallelujah. Problema ba'y dumating? Amen, Lord. Magtitiwala sa'yo. Lord, you deserve all our praises, O God. All the glory is yours, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo.
O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen, Lord. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Church, sa lahat aming Ama, naglaing tayo O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Amen, Lord. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Amen, Lord. Hallelujah. Come on, church. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen, Lord. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Lord, sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Lord, sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, turi. Lord, dakilain ka. Dakilain ka sa buhay ko. O sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon,
Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual in the Jewish synagogue. They spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. But the Jews refused to believe, stirred up other Gentiles, and poisoned their minds against the brothers. In verse 3, so Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. Acts 14, 1-3. Church, allow me to share a short testimony. Early this year, we were on the last stretch of our US visa application. We were just waiting for a scheduled embassy interview. I thought, my 24-year-old prayer will finally be answered. Magkikita na din kami ng nanay ko. But then, iba yung dumating na news. Yan. They announced a retrogression, which only means the embassy exceeded their limit of issuance of visa due to the high demand of application. So sa madaling salita, na-cut off kami and went again on the waiting list. I felt frustrated and sad. Some of my colleagues po kasi, nakaalis sila kagad. Wala pang 1 year, 6 months, nakaalis na sila. I cried in my devotion and I asked the Lord, Lord, since you want me to wait, what will be our task? And the Lord answered us to wait in worship. Sabi niya sa akin, anak, watch, record, and wait. And thankfully, led us, kami po ni Serge, to one road. Road to Praise Obando. So like Paul and Barnabas, God wants us to spend considerable time. Ibig sabihin, significant enough time to speak boldly for the Lord, and He wants us to be more equipped because the Lord is willing, because Lord willing, the Lord is just equipping us to our next destination. We started in a small house. Ang liit lang po ng house namin sa Praise Obando. Nagpalipat-lipat po kami ng venue 4 times. Praise God, although we're still renting, nakahanap na po kami ng lugar na maluwag, maliwanag. Isang kulay na lang po yung monoblock namin. At higit sa lahat po malamig kasi may aircon. And for a month, yung team po namin, consistent po kami na nakapag-build na ng life group. Kasama po yung mga volunteers and leaders. And praise God, we are growing in number. Going back to our reference verse, God will continue to enable us, each and every outreaches, to witness and perform signs and wonders. Church, kung nasan ka man ngayon, God wants you to spend considerable time, significant time, kasi magiging witness ka to perform the God who confirmed His grace, magiging witness ka to perform signs and wonders. Manalangin po tayo, Panginoon. Nais namin ang nais mo. Marami pong salamat sa umagang ito, maitaas ang ngalan mo, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na gusto namin paglingkuran, Panginoon, at ang buhay na ito ay para sa iyo, Panginoon. Maitaas ang ngalan mo. We give you all the glory, honor, and praises. Marami pong salamat. And the faithful Praise Church will all say, Amen and Amen. Maaari na pong umupo ang bawat isa, and let's all watch this.
Okay, isang malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Kwento lang naman ito, no, noong unang panahon daw po, kung napanood nyo pa yung mga Wild Wild West, yung mga pulis nakakabayo pa, So, meron daw yung pulis na merong hinahanap siya na isang lalaki na nagnakaw po talaga ng bangko. Nahuli din naman yung lalaking ito. Ang problema lang, during interrogation, yung pulis, Amerikano. Yung magnanakaw, Espanyol. Kaya hindi sila magkaunawaan. So, naghanap pa sila ng interpreter. So, yun nga po, ininterpret po o ininterrogate ng pulis na ito yung Espanyol na magnanakaw. Pagkatapos, dumadaan pa sa interpreter. Sabi po nung pulis na Amerikano, yun nga, saan mo itinago yung pera? Saan mo itinago yung pera? So, translate ngayon na naman, sabi nito, saan mo itinago yung pera? Kaya lang, Espanyol nga po yung pagkakasabi. Ang sabi po ng Espanyol, Quien me enseñara como cura mi dolor. Ayan, ganda ng pagkakasabi po ng Kastila. Ano po ng Espanyol? Quien me enseñara como cura mi dolor. Interpret mo. Ano ibig sabihin? Hindi ko sasabihin kung nasaan ang pera. Naggalit yung pulis, saan mo itinago yung pera? Quien me enseñara como cura mi dolor. Hindi ko ituturo sa iyo ang pera. Nagalit na po itong pulis na ito. Sige, huwag mo ituro yung pera, babariling ko mukha mo. Nagalit na ho talaga yung pulis na ito. Nakita mismo na magnanakaw, naggalit talaga yung pulis. Sabi ko, baka barilin ako. Ngayon, saan mo tinago ang pera? Umami na po yung magnanakaw. Sabi niya, ibinaon ko po doon 2 piye, doon sa may likod ng bahay namin, doon sa may oak tree. Naroon ang mga pera. Sabi naman ng pulis sa translator, ano ang sinabi niya? Hindi niya raw ituturo kung nasaan ang pera. So pagkatapos, binaril po yung magnanakaw. Bakit kaya ang mga tao, pag nagkapera, naiiba yung pagta-translate sa buhay? Naiiba yung takbo ng buhay, naiiba yung lengguwahe, naiiba ang galaw po natin. So may purpose or may goal for the next, kahit mga 3-4 weeks po yung makaya po natin dito sa topic nating stewardship. Hindi naman ito about pera lang, pero tingnan nyo ito yung idea nito. Ang pag-manage natin ng maayos sa mga kaloob ng Diyos, ang susi sa mabilis na pag-usad ng kaharian ng Diyos. Hindi kaya ang dahilan, kaya minsan ang bagal ng pag-usad ng kaharian ng Diyos, bakit ang bagal na maraming tao ang hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi masyadong namamanage ng tao ang mga resources na kaloob ng ating Panginoon. Pag sinabi ko pong stewardship, hindi lang po ito pera. Kaya gustong-gusto ko po yung topic na ito na maituro sa bawat isa. Kung mapag-aaralan lang nating mabuti paano i-manage ang mga bagay na kaloob ng Diyos, malayo na sana ang narating natin. O bago pa ho ako magpatuloy, meron po ba kayong kilala na kasama nyo sa bahay, ang sarap matulog, hindi marunong magligpit ng higaan? May kilala po ba kayong kasama niyo sa bahay, ang sarap kumain, hindi marunong magligpit ng pinagkainan? Meron po ba kayong kakilala, ang galing kumuha ng isang bagay, hindi ibinabalik sa dati? Ilan ho sa atin dito ang pag naghubad ng medyas, kung saan-saan napupunta? Marami po walang kaayusan. Yan ang isa sa problema po natin. Ang liit-liit na ng bahay, wala pa sa ayos. Imagine kung ang buhay nating ito, mapamahalaan natin ng maayos, katulad ngayon. Hindi tayo kapos ng barangay chairman. Hindi tayo kapos ng barangay tanod, kagawad. Mapapamahalaan kayang maayos, kaya we are praying na dito man lang sa grassroots level, maipag-pray natin, at matulungan natin na maging kasi
kung eto dinatnan mo at mas pangit nung isinoli po natin, bukang there is something wrong with management. Ano po? Kaya ang tawag po natin dyan, maging familiar na ho kayo sa word na stewardship. Ano po? Stewardship. Sabi nga natin, stewardship. So ibang salin niyan, manager, katiwala, tagapamahala. Stewardship is not a boss. Hindi siya yung pinaka-CEO talaga, kundi siya mismo ay tagapamahala. Okay? Muli ho, again, congratulations sa mga nanalong kapitan, mga nanalong kagawad, mga nanalong SK. Ano po? Talagang, pagpalain kayo ng ating Panginoon. At congratulations po, 2 years lang ang panunungkulan nyo. 2025 lang ho kasi tapos na eh. Ano po? Mag-uulit-uli po tayo. So sana in 2 years is tulungan kayo at gabayan ng ating Panginoon. Gusto ko pong i-take note nyo po ito mga verses na ito. More on information, informative muna ho tayo ngayon. Psalms 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Ang buong mundo at lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Liwanag po nun, hindi natin na-explain na. Psalms 89 verse 11, sa inyo ang langit at ang lupa, ang mundo at ang lahat ng narito, kayo ang lumikha. So lahat ng nakikita natin ito, lahat ng mga bagay na meron sa mundo ito ay galing sa Panginoon. So nakadalawang passage na po tayo, mabilis lang to. Number 3, 1 Corinthians 10:26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Grabe po yung ini-explain ng Bible, lahat ng bagay na narito sa mundo is pag-aari ng Panginoon, siya ang lumikha. Ito maganda dito sa 1 Corinthians 4:7. Ang ganda ng pagkakatagalog po nito eh. Bakit sinasabi niyong nakakahigit kayo sa iba? Siguro sinabi po yung passage na ito sa mga parang gustong magyabang sa buhay, na parang sa kanya ang lahat ng bagay. Bakit sinasabi niyong nakakahigit kayo sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Ilan na sa inyo po ang nahiraman ng gamit, hindi na isinole, kala nila kanila. Kay Nanay Puring napakaganda. Si Nanay Puring po, pag may pinahiram, may nakalagay po, nakasulat po, isauli ako, Nanay Puring. Hindi po ba, minsan yung may mga bagay na ipinagkatiwala lang sa iyo, feeling mo, ikaw na yung may-ari. Feeling mo, sa iyo na. Okay? Sabihin mo na sa katabi niyo po, isauli mo na yung hiniram mo. Hindi ikaw ang nagmamay-ari niyan. Okay? Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Nakakita na po ba kayo ng taong hindi humihinga, naglalakad? Wala. Pag ang isang tao wala ng hininga, wala ng buhay. Patay na po yun. Kahuli-hulihang hininga ng buhay natin, galing sa Diyos. Kaya nung panahon ng COVID, nagkaubusan mismo ng oxygen. Ganun pala kalaki, katindi ang paghinga, ang importansya. So meaning, ang buhay natin ito, paano malalaman na ang hininga mo hindi sa iyo? Isang araw, mawawalan ka ng hininga. Mamatay ka. Merong nagmamay-ari ng ating hininga. Iba-iba nga lang ang amoy ng hininga. At ang mga dentista ang nakakaalam niyan, sa lahat ng profession, ang bigat niyan, So, ang point natin is, grabe pala, ni paghinga natin, hindi pala atin yon. Pag tingnan pa natin yung 1 Corinthians 6:20, kayo ay binili ng banal na dugo ni Jesus, ang inyong katawan ay hindi nyo tunay na pag-aari. Ito ay sa Diyos. Ito ay templo ng Diyos. Kaya nga, yun lang muna yung maunawaan natin, panalo na tayo .
So, sa dami ng binasa natin ng passage na nagsasabing ang Diyos ang nagmamay-ari, ano ang ibig sabihin nito? Ang lahat ng bagay, pag-aari ng Diyos. Wala tayong pag-aaring anumang bagay. God owns everything and I owe nothing. Nek, wala pala tayong may pagmamalaki sa buhay. Kahit yung mga posisyon ng bagong katungkulan. Ang sabi sa Bible, ang lahat ng kapangyarihan ay galing sa Diyos. Ipinagkaloob lamang pito sa atin. Ipinagkatiwala. Ipinahiram. Wala tayong maipagmamalaki sa buhay. Okay? Tingnan pa natin to. So kung hindi tayo yung may-ari at tayo ay tagapamahala, ano pa dapat nating maunawaan? Genesis 1:28. God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea." Grabe, no? God bless them. Sabi natin lang po, God bless them. Lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Hindi ka isinilang na walang-wala. Hindi ka isinilang na walang-wala. Walang tao na isinilang na walang seed of greatness, seed of potential, para maging good manager po siya or katiwala. God bless them. Kasi marami dito, baka nag-iisip tayo na ganito, sayang ko, pinanganak lang ako mayaman, hindi siguro ganito itsura ng pamilya ko. Sila kasi ang daming opportunity na ipinagkaloob ng Panginoon sa akin, kaunti lang eh. Hindi po yun. Lahat po tayo ipinanganak, pare-pareho lang tayong ipinanganak. Kailangan i-develop, kailangan pag-usayin ang mga bagay na meron tayo. Kaya ang ganda-ganda ng pagkakabanggit sa Psalms 8 verse 6. Ipinamahala nyo sa amin ang inyong mga nilalang. Ipinamahala nyo sa amin ang inyong mga nilalang at ipinasailalim sa amin ang lahat ng bansa. Sabihin niyo natin, ipinamahala. So parang, kuya, ano natin po yan na command, pamahalaan nyo. Kaya ganda ng word, pamahalaan ng Pilipinas. Walang ibang makapagmamanage ng bansang Pilipinas kung hindi ang mga Pilipino. Hindi ang mga Inchik, hindi po ang mga Bombay. Mga Pilipino po ang ipinagkatiwalaan ng Diyos para pamahalaan. Kasi kaya lang po ang baliktad natin sa pamahalaan, iba. Ano nangyari sa atin pag sinabing pamahalaan, panahon ko to para mangurakot, panahon ko to para kuhanin, yung napapagkamalan mong iyo, so yun po yung negative side. So ang ganda lang sana po, na pamahalaan natin, napaganda mo mula nung dinatnan mo. Higit sa nung dinatnan mo, naparami mo. Sa kalakaran po sa atin, di po ba, uubusin ang budget para hindi mapakinabangan ng susunod na administration. Saka hindi ka matutuwa kapag mas maganda yung performance nila kasi lumalabas, hindi maganda ang naging performance natin. Iba yung rule over. Ang rule over kasi naging dominion, yung parang pinamahalaan, inabuso, pinagsamantalahan, wala, inubos. Sana nga po magkaroon tayo ng gobyerno na yung may continuity, kasi it took 25 years lang po third world para maging first world po. At least 25 years. Kasi ang Singapore, 1969. 1969. Pero nung 1990s po, ano na sila? First world na po agad. Kaya nga sana, habang inaaral natin itong stewardship, makita po natin, maging maayos lang po tayo, malaki ang mangyayari po sa bansa po natin. Okay? Kaya muli, ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating Panginoon. Thank you so much, Lord. Ano lang ito po, alam ko naman pong alam nyo na ito, but as a reminder lang po, minsan nakakalimot po tayo. Nakakalimot po kasi talaga tayo minsan, yung andaling akuin at ariin ng isang bagay, akin to, amin to. Pero kapag iniisip ko, anumang bagay na meron ka, isang araw iiwanan mo lahat yan.
Iiwanan mo lahat yan. Kahit yung kapag namatay, iniipitan ng 20 pesos, yung 20 pesos na yun, hindi niya madadala sa langit. Korneto lang po yun. Kung ibinili niya ng korneto po yun, panalo po siya. O sa binuli natin, stewardship. So, tatlong bagay para mas ma-explain natin ang meaning ng stewardship. Next Sunday, responsibility ang pag-uusapan natin. Ngayon, definition lang muna. Ano ang ibig sabihin ng katiwala, manager, or stewardship? Genesis chapter 2, verse 15. Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. Okay? Sabi natin lahat, garden. Bakit si God, doon nilagay niya yung tao sa garden, pagkatapos ang sabi, cultivate and keep it, or keep it and cultivate it. Hindi ba yung garden na ginawa ni God perfect? Hindi ba yung ginawa ni God na garden maganda, maayos? Bakit kailangan pang bungkalin at ingatan ni Adam? By the way, si Adam lang muna po ang kausap dito. Wala pa si Eve. Okay? Sa Genesis chapter 2. Ano po? Makita ho natin yan. Ano po? Hindi, especially sa pag-create ni God, nung binigay ni God yung command na ito. Okay. Sabihin nyo nga po, bakit? Anumang maganda na hindi inalagaan, papangit. Kaya yung mukha ng asawa nyo po, napapangit nyo po, dating maganda, may malaki tayong problema. Kausap ko po ang may-ari ng Big Bro, sabi niya, ang goal ko po sa asawa ko, mapagkamalan ko, anak ko. Wow, grabe, ang galing. Yung asawa niya, napagkamalang anak, ibig sabihin na alagaang mabuti. Pag yung asawa mo, tinanong ka, ay, ang ganda naman ng tita mo. Tita mo? Higher. Ninang mo, lola mo, hindi po asawa ko yun, masasapak na ko kayo. Anumang bagay, kahit maganda, pag hindi inalagaan, masisira. Ang Pilipino pa naman, mahilig lang kumuha, hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-alaga. Nag-uunahan mag-park doon sa malapit sa lilim ng puno, ni isang puno walang naitanim. Sanay gumamit, hindi sanay magparami. So kaya pinag-uusapan natin at inaaral po natin, maganda ang garden ni God, pero kung hindi natin naalagaan, mapapapangit po natin yan. Kaya ito yung unang principle natin or meaning ng stewardship, which is stewardship is protecting and expanding the assets of God or the owner. So ang ganda po protecting and expanding the assets of the owner. Kaya nga, just try to imagine, pinatira ka sa bahay na hindi iyo at pinaalagaan yung mga anak na hindi sa iyo. Pinagamit yung sasakyan na di sa iyo. Hindi sinabi nung may-ari kung kailan darating, bigla siyang dumating, ano ang madadatnan niya? Yun po ang ibig sabihin natin ng stewardship. Alam mong may totoong may-ari niyan, ano ang gagawin mong pamamahala para maging maayos. Again, ang pagiging katiwala ay ang pag-iingat at pagpapalawak ng mga bagay na ipinagkatiwala ng may-ari. We're only a steward. We are manager. Managers po. Hindi tayo talaga yung owner. Pastor, ano yung mga garden na pinagkatiwala ng Diyos sa atin na dapat nating i-cultivate and keep it? By the way, mas una yung keep it kasi hindi mo mapaparami ang isang bagay na hindi mo iniingatan. Hindi mo mapapalago ang isang bagay na hindi mo iniingatan. So therefore, keep it muna, then cultivate it. Cultivate it. Ito yung mga garden ng Diyos na gusto niya is alagaan mo at paunlarin mo. Number 1 is yourself. Ang pangit naman, pag may kausap, kumusta ka na? Eto nga di pa nga ako nakakapaligo Biro mo, sarili mo na lang, hindi mo pa maalagaan. Parang
Makikipag-partner ka ba sa isang tao na mismong sarili niya hindi maalagaan? So yun po yung problem natin. Ano? Kailangang ingatan at alagaan ang sarili. Lahat po ba rito may sarili? O wala sa sarili. Iba naman yung wala sa sarili, yung laging lutang. O pamilya. Sino makapag-iingat at makakapag-alaga ng pamilya mo? Aba, walang iba kundi ikaw. Ano po? Pamilya. Sa lahat na nag-aaral po ngayon, ingatan mo at pagyamanin mo ang iyong pag-aaral. Minsan lang pong dumaraan po yan. Napakahalaga niyan. Trabaho mo, huwag mong basta-bastahin yung trabaho mo. Napakatinding training niyan. At alam niyo ho, tinuturo ko po kasi ito sa Magna Prime. Grabe ho pala, pag wala ka palang trabaho, ang daming negative effects sa buhay. Hindi pala maganda, kasi yung mga tamad, naghahanap din ng matatrabaho yan eh. Either manunood, mamamasyal, kaya lang napapagod din, mas magastos. Kaya yung trabaho natin, good for your health, good for your body, good for your sanity. Ang laking bagay po niyan at wala akong nakitang natupad na pangarap na hindi trinabaho. Kaya ingatan niyo po yung trabaho niyo po. Mahalin mo yan, huwag kang magreklamo sa trabaho mo. Yan ang ginagamit ng Diyos para buhayin ang iyong pamilya. Amen? Okay. Negosyo. Huwag mong mamaliitin ang negosyo mo kahit fishball lang po yan. Ano po? Kikiam. Alagaan nating mabuti. Lahat ng malaki nagsisimula iyan sa maliit. Kaya lang po, garden din po. Hindi po ganito, hindi po license. Oh, maliit lang naman yan, pababayaan ko yan. Pag malaki na lang, doon ako magiging good steward. No, hindi po. Napakahalaga, kahit anumang maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo, keep it and cultivate it. And then ministry at outreach natin. So, pag tinuro natin to sa outreach natin, I believe ang laking bagay nito. Kapag ang mga outreach member natin, naturoan natin maging good steward, kasi sa totoo lang po, hindi lahat ng tumanda may ipon. Hindi lahat po nung may nagkaedad, may narating sa buhay. May inaaral po ako, sabi po ni Jim Rohn, tingnan niyo po yun, isa leadership guru na sinusubaybayan ko po ngayon. Kung meron dito akong kausap na 15 years old, at the end of 35 years old ka, 20 years, you are financially stable dapat. 15 to 35. Maiksi pa ba ang 20 years para ka makaipon? Ang 20 years po ba ay masyadong maigsi para hindi mo mapagyaman ang mga bagay na meron ka? 20 years is more than enough time para maging financially independent at hindi po tayo laging nakaasa sa ibang tao. 15 to 20 years, pagyamanin mo ang iyong sarili. Ang halaga po niyan. So kaya again, ministry or outreach, lahat tayo may garden. Again, farming is napagbuti mo at napagyaman mo ng higit sa dinatnan mo ang isang bagay. Lahat tayo may garden. Okay? Sabihin mo nga sa katabi niyo po, nanggaling ka ba sa eternal garden? Oh, libingan po yun. Ano po? Memorial garden. Ayoko naman ng ganun. Ano po? So maganda na yung garden po na talagang napagbubungkal natin. Nakakatuwa kasi kapag meron tayong maliit na napalaki, pangit na napaganda, kaunti na naparami. So maging proud po tayo sa bagay na yan, okay? So, ang una, stewardship is more on protecting and expanding the assets of God na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Parang ganito lang. Kung meron kang isang anak, o isa na lang yan, huwag mo lalong pababayaan yan. Huwag mong pababayaan. Okay? Number 2, Genesis chapter 2 verse 16, the Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat,
freely. Nako, dyan tayo. Gustong-gusto natin yung mga libre. No? You may eat freely. As a stewardship, there's a word, freedom. Freedom to produce, freedom to mess. Sana lahat tayo may kalayaan lang na pagpapaunlad eh. Kaya lang ang problema natin, kasabay po ng kalayaan, meron din tayong kalayaan na sirain ang ibinigay ng Diyos. Meron din tayong kalayaan na ubusin ang ipinagkaloob ng Diyos. Meron din tayong freedom na sayangin. Ang daming nasayang na oras, ang daming nasayang na pera. Tanungin ko nga po kayo, baka katulad ko rin po kayo, meron din po akong nabili na pinagsisihan ko po bakit ko nabili. Meron din po ba kayo? Sabihin niyo sa katabi niyo po, marami. Yung mga Shopee na yan, ang laki sa Shopee, ang liit ng dumating sa Lazada. Pagkatapos, nagalit ka, umorder ka uli, hindi ka na nadala. So ganun po yung buhay po natin eh. Pero again, yung word na freely dito, Adam, masdan mo yung mga puno. Pag-aralan mo yung mga punong yan, may kalayaan ka na pag-aralin yung mga puno na yan, pagkatapos, paramihin, huwag ka lang ng tanim. Pag nagtanim ka ng talong, aralin mo ano sumisira sa talong. Pag nagtanim ka, aralin mo ano yung pagpapalaki niyan, ano yung pagpapaayos niyan, aralin mo. Hindi lang yung tanim ng tanim ka. Mga kapatid, huwag na huwag kayong papasok sa negosyo na hindi nyo pinag-aaralan. Masasaktan po tayo. It took 4 years. Sinasabi nila to master it. 4 years is minimum para pag-aralan ng isang bagay. So mga kapatid, you have the freedom. Gusto ng Diyos, gamitin natin yung ating kalayaan para umunlad, para mapangalagaan ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tinuturo po to, hindi pera ang magdidikta upang tayo ay umunlad. Kahit bigyan ka ng pera, pag wala tayong abilidad, mauubos lang ang pera. Amen? Hindi ko alam kung tama po ito, pero sige lang. Pero sabihin lang natin, minsan may project ang gobyerno na 4-piece, binibigay sa may hirap na walang trabaho. Sana ibigay na lang yung 4-piece sa nagtatrabaho kasi sila yung nagsisikap. Hindi na lang ako magtatrabaho para suportahan ako ng gobyerno. Parang baliktad. Ang nakakaawa yung mga nagtatrabaho, nagsisikap talaga sila eh. Ganun lang pala sa mundo natin, sa bansa natin, magpahirap ka lang, may maaawa na, may tutulong. Ang panalangin ko nga po, yung kakandidato si Kapitan, walang maaabutan sa bahay, lahat nagtatrabaho. Hindi po ba ang sarap po noon, yung lahat tayo may pinagkakaabalahan? Sana dumating ang pagkakataon, ang gobyerno, hindi lang yung may hirap ang tinutulungan, kundi yung mga nagsisikap. Can I hear amen? Ano po yung mga nagtatrabaho? May discounted sana sila sa LRT. Nagtatrabaho lalo yung malalayo. Sorsogon, Birong Balikan, Manila, Sorsogon. Kulang na lang sa Balyena magpakain para makarating, So my point is this, mga kapatid, pagyamanin natin ang sarili natin para hindi tayo laging nakaasa sa iba. Number 2, meaning ng stewardship. Stewardship is the freedom to maximize your potential to the place God has put you. So, ang pagiging mabuting katiwala ay ang pagkakaroon ng kalayaan na pagyamanin at bungkalin mismo ang sarili muna nating kakayahan at kagalingan sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Pakiusap ko lang po as much as possible, sana ang mga husay at galing natin dito natin gamitin sa ating bansa. Ngayon, payaman ng payaman po talaga ang Canada eh. Ang dami nagmamigrate sa Canada ngayon. Dati mga seniors lang ang kinukuha nila. Ngayon, mga estudyante, mag-aaral, may bayad. Pag nakagraduate, doon magtatrabaho, panalo ang Canada. The next China, sinasabi nila, Canada. Pero ingat po kayo. Ingat lang din po tayo. Sana maiwan pa rin yung pusong pagiging makabayan. Ito ang lupa na aking sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Dito natin talaga gamitin yung mga galing at husay po
natin. Lahat po naman na nag-agree sa sinasabi natin, pumalakpak ng malakas para sa Panginoon. Ang pinakamaganda pong time kasi yun din po ang ibig sabihin po ng stewardship, to unlock its potential. To unlock. Kasi meron kang galing, hindi lang napalalabas. Alam nyo, nagtataka po ako, ang mga bata, sobra pa palang galing. Merong isang author, I don't know kung si Max Priest, something na ganyan, o si Malcolm Gladwell, something. Sabi niya, every child is a genius. Walang batang tanga. Walang batang bobo. May bobo lang, binobo ng matatanda, hindi pinag-aral. O babae ka, mag-aasawa ka lang, huwag ka na mag-aral. Mayroon pa sa ating inabot yung panahon na ganyan. Parang malulugi ko kasi pag-aaralin ko yan, pagkatapos mag-aasawa lang, hindi kami ang makikinabang. Minsan may mga ganun pong idea. Pero nakita ko po talaga, ang bata po ang tatalino. Kasi grade 1 po ako, age 7 years old. Although na-kinder naman po ako. Nag-umpisa lang ako bumasa 7. Pero imagine, 13 years old, wala pa rin ako masyadong comprehension. Pero kapag nakikita ko po yung anak ko ngayon at yung mga nasa kids church, sabi natin kids church, wag ko kayong magulat, yung mga nasa kids church, puro Inglesera yan. Mom, what it is? Come on, pardon, ma'am. Grabe! Mga Inglesera po yung mga nasa kids church po natin. Ang tatalino, ang gagaling, ang uhusay. Ako pa pag nakakakita ko dati ng Amerikano, wow, ang galing. Bata pa lang marunong na mag-English. Siyempre naman, Amerikano. So yung ganong bagay, pero nakikita ko yung bata pa lang pala, turuan mo pagkabata. Mga kapatid, makalimutan nyo lahat po ang sinabi ko. Eto, wag nyo kalilimutan. Yung mga anak nyo po, 2 lang na school ang papasukan. Isang Bright Minds, isang Kumon sa Moriones. Pag hindi sa Moriones, hindi masyadong magaling. Ano po? Hindi totoo po, hindi lahat ng Kumon magaling. Iba po yung sa Moriones, hindi pa itinatayo. Ang tatalino ng mga estudyante. Where is my school? O di ba papunta pa lang natututo na talaga. Yung Bright Minds, magsasanga po ito, magpuput up ng panibagong branch. Bright Minds, Brighter Minds, hanggang sa Brightest Minds. Yun ang masteral level. So, ang point natin, alam nyo, ewan ko, nagugulat po ako dito. Ibang-iba ang Pilipino. Napansin nyo ba ang mga Pilipino, napakaraming okasyon sa buhay. Yung mga tricycle driver ko na kaibigan po sa D. Gomez, o yung isa umuwi, ba't ka umuwi? Grabe nag-birthday yung pamangking ko sa mother side. Ang galing umuwi ka na naman doon sa po. Anniversary ng pagkatuli po ng inaanak ko. Ang galing. Pati tuli may anniversary. Ang mga Pilipino may panggasto sa okasyon, walang panggasto sa edukasyon. Bakit hindi mo na pag-aral ang anak mo? Mahirap po kami. Ba't doon nagpista? May handa ka. Iba naman po yun. Paminsan-minsan lang. Ibig sabihin, hindi natin values ang education. Mas values pa natin yung occasion kaysa education. Hindi na paring wala pong masyadong bahay basta nakapag-aral. Kasi pa nakapag-aral, mabibigyan ka ng bahay. Sa atin, yung kagalakan natin, may bahay, hindi na kami mahirap. May sala set kami na maganda na, huwag ka maupo dyan, pang-okasyon lang yan. Grabe, yung puwit na yan, napaka-special. Pang-okasyon. Hindi ba ganyan ang mga Pilipino? Sana mabago po. Unang hinahanap ko po sa bahay, may mga diploma man lang kaya ito. So maganda po is, yung may pinag-aralan po talaga, mag-invest tayo sa education. Okay? Nung ibinigay yung utos na ito, single pa si Adam. Tingin po kayo sa akin dito. Mga kabataan, kaya natin sabihin to, pero pwede naman nating sabihin Isang kasalanan, yung bata ka pa at single ka, hindi mo pinagbuti ang buhay mo. Kaya pag hindi ka nakapag-aral, aasa ka sa mayaman, aasa ka sa kaya mong bumuhay sa iyo. Yun po ang mahirap.
Sa panahon na ikaw ay single, mas lalo mong pagyamanin ang iyong sarili. Kasi mahirap na mag-aral kapag may anak ka. Pwede pa naman mag-aral? Pwede. Kaya lang, iba pa rin po. My wife, challenge ko po yung asawa ko na talagang huwag siya muna magtrabaho nung malapit na mga anak yung kay Lori. Pero after 12 years, nakita namin, sulit po yung ininvest namin. Ngayon sinabi ko sa kanya, Mami, now is the time to back your profession or career. Ayaw na nga niya kung tutuusin, pero ang sarap din, di po ba? Yung misis natin, hindi mo pinagtatrabaho dahil kailangan mo, kundi gusto mo mag-flourish yung asawa mo. So my point is this, bata ka pa lang, single ka pa lang, pagyamanin mo na ang sarili mo. Kahit tayo pong, yung mga babae po, ang sarap po na may sarili kang panggastos. Hindi mo kailangan kumapit kung kani-kanino. Ikaw mismo, kaya mong buhayin ang sarili mo. Amen? Para pag may nanliligaw sa iyo, magkano ka? Grabe, nakakatakot naman to. Nililigawan pa lang, pinepresyohan na ako. Magkano ka? Wag mo kong mamaliitin, although wag naman magyabang po. Basta ang point lang natin is this, habang single ka, pagyamanin mo ang sarili, wag kang puro love life. Totoo po yun. Nakakabobo ang love life po, sa totoo lang. Ha? Sino magulang ko, ha? Yung oras, hindi mo rin alam kung paano tumingin ng oras. Ha? Alas 3 na pala ng madaling araw. Mga kapatid, sangkatutak ang TESDA. Kung ako po ipinanganak dito sa Manila, lalakarin ko yung mga universities po na yan para makapag-aral. Ngayon po, sangkatutak ang opportunities, katulad even sa internet, ang dami natin pwedeng gawin para tumalino, gumaling at tumusay. O tingin po kayo sa akin, ang binabayaran sa buhay natin, abilidad. Hindi looks. Abilidad din po talaga. Napakahalaga. The more na may inaaral mo, yung karunungang yan ang babayaran para sa iyo. In the name of Jesus, walang taga-praise church na hindi nakapag-aral. Lahat ng taga-praise church nakapag-aral, maabilidad at may dangal sa buhay. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Okay, last passage tayo. Wow, maaga tayong matatapos. Genesis 2:17. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Yung kanina, lahat ng punong kahoy, makakain mo, bunga ng punong kahoy, lahat yan. Pwede mong pag-aralan, pwede mong tikman, pwede mong subukan, wag lang yung isa. Tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat from it, puro it, you will surely die. O, ba't hindi naman sila namatay? Oo nga, hindi nga ho sila namatay physically, but spiritually, namatay, nagkaroon ng disconnection, yung relationship ng tao sa Diyos. Napansin niyo po, merong tree of knowledge of good and evil. Hindi naman evil lang yan may good din naman Sabi nung isang speaker po, ang tawag niya po sa tree of knowledge of good and evil is, sa panahon natin is, Google tree. Pag may kailangan ka, punta ka lang sa Google tree. Ang daling mag-research. Kaya nga, minsan ito yung problem natin Biro mo minsan may sakit ka, pagkatapos ni-research mo, pagkatapos natuklasan mo, grabe pala yung sakit mo, lalo kang na-paranoid, lalo kang na-stress, lalo kang na-depress. Kaysa talagang, pumunta ka na lang sa taong totoong makatutulong sa iyo, in a sense. Kaya nga po, meron ditong idea na hindi lahat ng mabuti ay makatutulong po sa atin. Like for example, sports. Mabuti naman ang sports, pero mas mahal mo pang sports kaysa pamilya mo. Yung puro ka golf, nag-CCR ka, kumakain ka. Yung parang gano'n na lang, hindi mo na nakita yung pamilya mo, yung priority mo, walang masama dyan. Pero kung yan, makaka-apekto na sa pamilya mo, parang there is something wrong with it. Number 3 principle, the meaning of stewardship is this. Stewardship is about obeying the principles and the ways of the owner. Ang pagiging katiwala ay ang pagsunod sa mga prinsipyo at pamamaraan ng may
ari. Ang galing po, no? Sabi po nung unang binasa natin sa verse 15, the Lord God said, the Lord, meaning siya yung Panginoon, siya ang masusunod. Kaya lang ang problema natin, instead na pumunta tayo sa Lord, dito tayo pumupunta sa tree of information. Grabe ang scope ng internet. Parang Pandora's box. Lahat na lang yata na dapat mong maunawaan at makita, andyan po sa tree of information na yan. Ngayon, ang gusto ba ng Diyos? Pag may problema tayo, dyan tayo pumupunta sa tree of information. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay pumunta sa God's revelation. Kaya ayaw ng Diyos na ipakain ang punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama kasi ang gusto ng Diyos, magtiwala siya ang tao hindi sa impormasyon na kung saan-saan po nanggagaling, kundi nais ng Diyos, tayo ay pumunta sa Kanya. God's revelation. Sige nga, Lori, anak, konting background lang dyan. Kasi may tendency, di po ba lahat na lang parang internet? Itong pamantayan na binigay ni God, yung Word ni God, revelation, kailangan natin ng God's revelation. As a steward, hindi ka magiging mabuting steward kung malayo ka sa honor. Proximity is the name of the game. Paano ako magiging mabuting katiwala? Ang layo-layo ko sa may-ari. Paano ako magiging mabuting manager? Ang layo ko sa boss ko. Kapag malayo ka ba sa boss mo, maririnig mo ba ang tinig ng boss mo? Sabi nila, eto ang pinakamabigat. If you are a manager, ginamit mo yung sinasabing, may pagkaano rin po rebellious knowledge to manage God's property. Pwede mo bang pamahalaan ang mga bagay na para sa Diyos sa makamundong pamamaraan? That's wrong. Hindi ko mapapamahalaan ang mga bagay na kaloob ng Diyos sa sarili kong intelektual. Kaya nga may manual. Napakaganda po na pamahalaan natin, Lord, ano po ba ang gusto niyo sa katawan ko? Anong nais niyo, Panginoon, na gawin ko sa katawan ko? Siyempre lang! Anak, huwag mong abusuin ang katawan mo. Pag nakatanggap ka ng pera, Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa pera mo? Lord, meron pa akong 10 years. Ano ang gusto mo pong gawin ko sa 10 years? Kung meron pa akong 10 years, hindi ko pwedeng pamahalaan ang mga bagay na para sa Diyos sa makamundong pamamaraan. Kaya nga, I will not dwell on tree of information. I will dwell on God's revelation. Nais ng Diyos sa iyong pamamahala, sa Kanya ka magtiwala. Panginoon, paano ko po ba pamamahalaan ang aking pamilya? Paano ko magpapamilya? Wala pong matalino sa pagpapamilya. Biyaya po ng Diyos yan. Hindi assurance yung may pera ka, magiging good father ka na. Hindi ho Lahat ho tayo, estudyante pa rin ng salita ng Panginoon na inaaral natin. Paano tayo maging mabuti? Paano tayo magiging maayos sa buhay? Tama po ba ako? Tingnan nyo nga yung picture na ito. Tama po bang pangarapin? Sana yung manager nagiging kamuka ng may-ari. Sana yung manager, nakukuha niya yung puso ng may-ari. Napapamahalaan niya ang isang bagay sa utos ng may-ari. Kaya minsan po sa mga companies, sasabihin po nung employee, ginawa ko naman yung best ko Best mo yan, baka hindi best sa may-ari yan. Trinabaho mo, yung hindi naman pinatatrabaho sa iyo. Biro mo, nasa sales ka, ang ginawa mo, naglinis ka na naglinis. Pagkatapos, gusto mong ma-appreciate ka ng boss mo. Sir, sa sales ka, magbenta ka. Hindi ikaw yung pinaglilinis ko. Ang mabigat yung janitor, nagbenta na nagbenta. Aba, mga kapatid, tingnan niyo po kayo sa akin. Sa buhay, hindi pwedeng puro diskarte.
bakit ka magte-take ng risk kung pwedeng aralin? Ang risk ginagawa lang kapag naaral mo na. Pero yung tirang bahala, tinamad mong aralin, tinamad mong planuhin. Alam niyo po, ang Bible nakakatalino. Ang salita ng Diyos, Joshua chapter 1 verse 8, iyan pa rin ang sikreto. Pag hindi natin pinalo ang instruction, mahihirapan po tayo. Let us summarize it ulit, let us repeat. Ang katiwala ay tagapag-ingat na nagpapaunlad ng mga bagay na kaloob ng Diyos. Ang katiwala ay pinagyayaman ng sarili upang mapaunlad ang mga bagay na kaloob ng Diyos. And lastly, ang katiwala ay sumusunod sa pinag-uutos at pinagagawa ng Diyos. What if kung lahat tayo maging good stewards? Lahat tayo good managers. Hindi lang 100 simbahan ang maitatayo natin. Paano kung lahat tayo sumusuporta sa mga outreaches? Hindi lang 100 outreaches ang maipuput up natin. Paano kung lahat ng taga-Praise Church, very influential? Biro mo lahat tayo naging boss ng isang company. E de lahat ho tayo may taong pinamamahalaan at nadadala natin sa Panginoon, may influence ka eh. Kaya ang laki pong bagay, muli, ang pag-manage natin ng maayos sa mga kaloob ng Diyos, ang susi sa mabilis na pag-usad ng kaharian ng Diyos. Kung yung mga tao natin sa Kids Church, grabe po. Ako nakita ko po ngayon sa outreach, isang matinding strategy, pagandahin natin ang Kids Church. Nagkataon po, sa amin nagtuturo si Chen sa Santa Maria. Biro mo, bright minds, siya yung teacher ng Kids Church doon. Ngayon may magic show pa si Romnick. Mamayang hapon po magmamagic si Romnick. Lahat ng batang hindi nakikinig, mawawala. Galing mag-magic niya, ibabalik lang kapag tapos na, abracadabra! Yung ganyang bagay po. Mga kapatid, lalo pa nating pagalingin at pag-usayin ang ating sarili. Walang susunod na tao sa mundo sa atin kapag walang ebidensya that we are good managers of God's resources. Pagyamanin natin ang sarili natin. Huwag kang maaawa sa sarili mo. Kaysa maawa, kaysa mainggit ka, pagyamanin mo ang sarili mo para hindi tayo kainin ng mga insecurity sa buhay. Ano ngayon kung single ako? I can fly, I can travel, I can help. Wala hong problema yon. Kaya po yun ang gusto nating mangyari. So eto, tayo muna tayong lahat, and I want to pray for you. Ito lang po yung challenge natin. Decide today, God is the owner, I am the manager. Pag uwi mo ngayon sa bahay mo, declare mo, God is the owner of this house, I am the manager. Pagpunta mo sa trabaho, God is the owner of this company. I am a manager or the manager. Pagpunta nyo sa clinic, pagpunta nyo sa shop, sa tindahan nyo po, let us declare, and I make a decision today, God is the owner. O yung sarili nyo po, huwag tayong padadaya kasi God is the owner of your body. Do not use your body sa masama. Do not abuse your body. Even your position as a barangay chairman or kagawad, use your position. I am the manager. God is the owner. Ang laking pambagay niyan. Naniniwala ako paglabas natin. Minsan nga po itong linggo nito, sobrang nagre-reflect lang tayo. Isa lang yung tanong ko sa sarili ko po. Panginoon, just check my heart. Ayokong magyabang. Kung nagiging mayabang po ang utak ko, Lord, tanggalin niyo po ang mga bagay na yon. Ilagay mo ako sa isang sitwasyon na isang pitik lang ako, pwede kong mawala, wala akong maipagmamalaki. Ano yung mabuting bagay na pwede mong gawin ngayon? Pwede bang ibalik natin ang sarili natin? Muli, magtiwala tayo sa Panginoon.
Baka may kailangan kang balikan para paghusayin mo yung sarili mo. Maraming pagkakataon, inilalagay natin yung buhay natin sa ating kamay na parang tayo ang bumubuhay lagi sa ating sarili. O tama magtrabaho, pero magtrabaho tayo na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Can I hear amen? Pati yung mga outreach natin, magtapat ka sa Diyos, pabubungahin ng Diyos lahat ng iyong ginagawa. Amen? Just try. Do your best. Do your best to become faithful. And God will make you fruitful. Amen? Try your best to become faithful sa lahat ng bagay na mayroon ka at ginagawa mo. And the Lord will cause you to become fruitful. Sa lahat ng ginagawa mo, I will do my best today. Mamayang hapon, may gagawin ka, I will do my best sa ipinagagawa sa akin ng ating Panginoon. Lagay natin yung kanang kamay sa tapat ng ating puso. Father God, thank you sa paalala. Baka kasi kapag umuunlad kami, may nararating kami, isipin namin na ang lahat ng ito ay kami ang dahilan. Diba sabi mo sa Deuteronomy chapter 28, do not forget your God who brought you out of Egypt. Pag kumakain ka na ng masasarap, alalahanin mo ang Diyos. Kapag nakakarating ka na sa iba't ibang lugar, alalahanin mo ang Diyos. Kapag tumitira ka na sa magandang tahanan, alalahanin mo ang Diyos. Panginoon, hindi namin makakalimutan. And we will make a decision this morning. You are the owner. And we are the managers. Panginoon, hindi po kaming magiging maramot na tumulong, maglingkod, magbigay, sapagkat ang lahat naman pala ng bagay ay galing po sa inyo at para sa inyong kapurihan. Panginoon, i-bless niyo po yung mga kapatid ko na magsisikap na alagaan ang sarili, pagbutihin yung pag-aaral, inaayos ang pamilya, pinagbubuti ang pagnenegosyo, ang pag-outreach. Panginoon, tulungan niyo kami na maging faithful sa iyo. So, salamat po, O God. Next week, Panginoon, patuloy niyo pong hukayin at tulungan kami na paano kami palalo magiging responsible at ano ang dapat naming gawin. Praise Church family, ikaw ay mabuting katiwalaan ng Diyos. Ikaw ay mabuting tatay ng iyong pamilya. Ikaw ay mabuting katiwala na nanay ng iyong pamilya. Ikaw ay mabuting anak na katiwala na tunay na ginagawa mo ang sarili mo ngayon upang sa pagbubuo ng family in the future, ready ka, you are equipped para mag-handle ng isang bagay. Panginoon, thank you so much, O God. Ingatan niyo po ang iyong salita sa aming puso. In Jesus' name, amen at amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon and sabihin mo sa katabi niyo po, you are a good manager. Amen. Hallelujah. So, sige po tayo pong lahat ay mo po, dadako po tayo sa ating pagkakalaw po sa Panginoon. So, usapang manager, sabihin mo sa katabi mo, Bes, yung perang nasa iyo, ay sa Diyos yan. No? So tinitignan ni God kung paano nating minamanage ang ating mga finances sa Panginoon, yung mga blessing na natatanggap natin. So I believe that this is the right time na i-practice natin. Sabi ni Tatay kanina, give your best. And I believe itong gagawin po natin na pagkakalob sa Panginoon, maipakita po namin na Lord, this is our best offering to you. And gaya po ng sinasabi sa atin ni Tatay kanina kung paano natin pinangangalagaan ang sarili natin, ang ministry natin, I believe ito rin po ay napakahalaga na alagaan po natin is yung finances po natin na mula at galing po sa Panginoon. So sige po, hawakan po natin ito. Hallelujah. Lord, gaya po Panginoon ng tinuro mo sa amin ngayon, O God, na Lord, ang lahat po ng amin ay sa'yo. At kami ay iyong mga managers lang, Panginoon. At sabi nga, Panginoon, para makausad ang gawain, Lord, talagang maibigay po namin yung the best offering namin sa iyo. The Lord, ito yung mga ginagamit mo upang, Lord, ma-advance talaga yung kingdom mo sa mga outreaches, sa missions, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga ito, O God, I pray na sa aming mga kaloob sa iyo, maging mabangong sambyo ito sa iyong banal na harapan, Panginoon. Malugod ka, O Diyos, at pinagkakatiwala po namin ang lahat po ng aming finances ay sa iyo, Panginoon. Maraming
maraming salamat. We give you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Lord, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating. Problema may dumating. Magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah. Sige po tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Come on, let us all worship the Lord. Amen.
upon you and the 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and the 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and the 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His favor be upon you and the 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. Oh, in the morning, in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoice for you, God. He's for you. He's for you. He's for you. He's Bang iniingatan mo at pinagyayaman mo ang mga kaloob ng Diyos sa iyong buhay, ang Diyos naman ang mag-iingat at magpapaunlad ng iyong buhay. Habang ginagawa mo ng may katapatan ang ipinagagawa ng Diyos, gagawing mabunga ng Panginoon ang iyong buhay, pamilya at paglilingkod. Sa iyong paglabas sa lugaring ito, baunin mo ang pagliligtas ng ating Panginoong Yesus sa anumang problema na pwede makaharap. Baunin mo ang matinding yakap ng Diyos Ama na nagsasabing, I am proud of you. Iba ka, minamahal kita, at tanggapin mo ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga paplanuhin. Lagi kang umasa
sa pangunguna ng banal na Espiritu, lahat ng pupunta sa mga outreaches, baunin nyo ang presensya ng ating Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Okay, house light please mga kapatid. Sa group huddle, pag-usapan nyo ano po yung natutunan ho natin. Kamayan natin ng bawat isa, sabihin lang natin, Merry Christmas.